Mga kwentong pambata. Ang syudad ng mga kayamanan. Si Rupert ay itinuturing na isang marunong, matalino na batang Ginoo. Ang sabi nila, wala nang mas tatapang at tatalino pa sa kanya sa buong 10 nayon sa paligid nila. Isang araw, nakaupo si Rupert sa harap ng siga kasama ang kanyang mga kaibigan habang nakikinig sa karanasan ng isang sundalong napadaan sa kanilang nayon. At ito, ang pinaka-nakakagiliw na bahagi ng kwento ng sundalo. Ang syudad ng kayamanan? May ganito ba talaga? Parang wala naman. Oo, totoo ito. Nandun ito sa tuktok ng mataas na bundok. Kumikinang na parang araw na may kasamang matataas na toring gawa sa purong ginto. Napakaraming ginto at kayamanan doon na siyang pinoproblema na ng mga taong nandun kung anong gagawin nila rito. Kaya gumagawa sila ng mga bagay na gawa sa ginto. At pag nagsawa na sila rito, gagawa sila ng bago. Bagong kagamitan, bagong dekorasyon, mga bagong gusali. Ang mga lumang bagay ay sinisira na at tinatapon na lang ito ng mga tagawalis sa basurahan. Ano? 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 Padalhan naman nila tayo ng ginto. Shhh! Pagsalitain niyo siya. Sige lang, sundalo. Ituloy mo. Magkwento ka pa. Salamat. Dapat may puso ka sa pagbibigay ng pera o prutas. Pero ang meron lang sila ay mga ginto at hiyas na nagkalat sa buong kalsada. Kahit ang alikabok sa mga kalsada ay ginto, na siya namang iniipon ng mga tagawalis sa kanilang gintong basurahan na dinisenyohan ng pinakamalaking hiyas na mas makinang pa kaysa sa langit. Sigurado akong ang mga tao sa syudad na ito ay ginugugol ang kanilang oras sa pagkanta at pagsayaw dahil di na nila kailangang magtrabaho. At kumain ng pinakagusto nilang pagkain. Ang pera ay hindi ang tanging dahilan para magtrabaho, kumanta, sumayaw o kumain. Alam niyo. Ganito ba ang itsura ng syudad? Napakaganda nito, Jack! Napakaganda nito, Jack! Hiling ko na ang syudad o ginto nila ay kasing ganda nito. Magkwento ka pa tungkol sa ginto. Lahat ng bahay ay gawa sa ginto. Ang mga bintana na may puro diamante. Ang mga kalsada ay nababalutan ng pilak at platinum. At ang mga bato nila ay bulto-bulto ng mamahaling bato. Matindi ang kinang nito na tipong hindi na kailangang magsindi ng ilaw sa mga bahay o maging sa syudad. Pero paano ba makakapunta ron? may dalawang paraan. Ang unay nakakatakot. Ang mga bato sa daang yun ay lubhang matatalim na pwedeng makasugat sa paa mo. At may mga di mawaring kababalaghan gaya ng napakalaking lawa ng kumunoy. At may madudulas na bangin na makikita doon sa mga lambak na haharang sa'yo. Para kahit na makarating ka doon sa syudad, tiyak na mapapagod ka na at manlalata. Na tipong wala ka ng anumang lakas para... At ang pangalawang daan? Makakapunta ka sa syudad ng kayamanan sa loob ng ilang araw. Pero kailangan mong... Tama na. Ituro mo ang daan. Pupunta ako ron sa syudad. Huwag ka munang masabik agad. Hayaan mo munang sabihin ko sa'yo. Sapat na ang narinig ko, sundalo. At di ko ahayaan ng anumang magpapahina ng pasya ko. Aalis na ako ngayon din. Hoy, sandali! Di na ako makapaghintay.
Si Rupert ay determinadong marating ang syudad ng kayamanan. Kaya ni hindi man lang siya nakapagpaalam sa kanyang mga kaibigan o sa kanyang pamilya. Paalam, Rupert! Paalam, Rupert! Paalam, Rupert! Naglakad si Rupert kasama ang sundalo sa gubat at doon ay itinuro ng sundalo sa kanya ang daan. Masyadong determinado si Rupert na makarating dito, kaya nakalimutan niyang magpasalamat sa sundalo. Naglakad pa siya at nakarating sa isang ilog. May nagtatakang bangkero ang naghihintay sa may tabing ilog. Pwede niyo ba akong dalhin sa kabilang bahagi? Bayaran mo ako ng 50 pirasong pilak. Mukha ba akong nakakita na ng ganun karaming pera sa buong buhay ko, ha? Patawad, pag walang bayad, walang sakay. Pakiusap, Ginoo. Papunta ako sa syudad ng kayamanan. Babayaran kita kung magkanong gusto mo pagbalik ko. Walang nakapagdala ng kayamanan dito mula roon. O sige, kung wala kang mga piraso ng pilak, ibigay mo na lang ang piraso ng iyong puso. Ano? Kung ganun, mamamatay ako. Oh, sino bang interesado sa laman? Ang ibig kong sabihin, ang laman ng iyong puso. Naglabas ang bangkero ng isang plauta at tumugtog ng kakaibang himig ng musika. May kaunting siklab ng liwanag ang lumabas mula sa dibdib ni Rupert at pumasok ito sa plauta. Tapos, sumakay si Rupert sa bangka at tumawid na sila sa ilog. Pagkatapos, umakyat si Rupert sa bundok at nang marating niya ang tuktok, isang lalaking gaya ng bangkero ang nakatayo roon. Nakita na ni Rupert ang matatayog na gintong gusali sa syudad mula sa mahaba at paikot-ikot na daan sa kagubatan. Pero ang kakaiba, hindi na niya naramdaman ang kasabikang nararamdaman niya kanina. Simula nang kunin ng bangkero ang ilan sa siklab ng kanyang puso, nakaramdam si Rupert ng kabigatan na para bang ang puwang na ito'y naging bato. Kailangan mong magbayad para makaraan. Wala akong anumang piraso ng pilak dito. Pwede na ba ang piraso ng puso ko? Oo, pwede yan. Gaya ng bangkero, ang lalaking ito'y kumuha rin ng plauta, tumugtog ng kakaibang himig ng musika at may gintong siklab na lumabas mula sa puso ni Rupert papunta sa plauta. Sa halip na siya'y maging masaya dahil malapit na siya sa syudad ng kayamanan, nakaramdam si Rupert ng mabigat na kalungkutan na hindi niya basta maipaliwanag, pero ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang paglalakbay. Di nagtagal, si Rupert ay nasa may tarangkahan na ng syudad ng kayamanan at gaya nga ng paglalarawan ng sundalo, ang higanteng tarangkahan ay purong ginto. Napapalamutian ng pinakamalaki at makinang na mga hiyas at diamante na pwedeng maisip ng isang tao. Sinubukang pumasok ni Rupert pero pinigilan siya ng isang tagabantay, nakamukha ng bangkero at ng lalaki roon sa bundok. Tigil! Magbayad ka muna bago ka makaraan. Kukunin mo rin ba ang piraso ng puso ko? Oo! Gaya ng dati, kinuha ng tagabantay ang plauta at nagsimulang patugtugin ng kakaibang himig ng musika na iyon. Nakaramdam ng kakaiba si Rupert. Nasa harap na niya ang syudad ng kayamanan at hindi siya makaramdam ng pagkasabik at saya na makapasok dito. At sa isang iglap, naisip ni Rupert na baka dahil ito sa nagbabayad siya gamit ang kanyang puso at hiniling niyang hindi ito makuha ng buo sa kanya. At dahil dito sa munting siklab na nanatili sa kanyang puso, hindi ito napunta sa plauta. Bumukas ang mga tarangkahan at pumasok si Rupert. Ang syudad ay katulad nga ng pagkakalarawan ng sundalo, pero wala namang kasabik-sabik dito. May nakita si Rupert na dumaang tao at ngumiti siya rito. Ang lalaki hindi siya nginitian at blanko lang na nakatitig kay Rupert. Naglakad pa si Rupert at nakakita siya ng lamesa na puno ng masasarap na pagkain na nakalagay sa mga gintong lagayan. Pero parang wala man lang gustong kumain ito. Nako, anong halaga ng pagkain sa mga taong hindi nakakaranas magutom? Naglakad pa si Rupert at nakakita siya ng napakaraming instrumentong pangmusika na gawa sa ginto at hiyas. Pero wala ni isa man ang tumutugtog dito. Dumating ang tagawalis at itinapon ng mga ito sa gintong kariton. Naku! Anong kasiyahan sa musika para sa mga hindi nag-aalala at napapahamak? Tapos, nakakita si Rupert ng magpapanday na gumagawa ng mga gintong kagamitan. Ang bawat isa sa kanyang mga nilikha ay tunay ngang magkakamukha.
Naku, anong halaga ng pagiging malikhain kung itinatapon din naman ang mga ito sa basurahan dahil sobra na ang mga ito? Tiningnan ni Rupert ang lahat ng mga walang reaksyon, walang emosyong mukha ng mga nasa paligid niya. Wala man lang saya, walang ngiti sa lupaing ito at sa wakas, napagtanto niya kung anong ibig sabihin ng pagbabayad niya ng kanyang puso. At ito ay dahil sa natitirang siklab na nanatili sa dibdib niya. Kaya pa rin siya nakakaramdam ng kaunting kalungkutan. Ang mga tao sa lupain na wala nang natira sa kanilang puso ay puro kalungkutan lang ang nararamdaman. Sa lahat ng ginto rito sa lupain, ang mga taong ito ay nagmistula ng naging bato. Ayaw ni Rupert na mabuhay ng gaya nila. Nagpasya na siyang umuwi na lang. Gusto ko nang umuwi sa amin. Gusto kong makita ang mga kaibigan at pamilya ko. Nang oras na sabihin niya yun, lahat ng siklab ng kanyang puso na kinuha ng tagabantay mula sa kanya ay lumipad pabalik sa kanyang puso. Nakaramdam na si Rupert ng kaunting saya nang makita niyang muli ang kanyang kaibigan at pamilya. Nang ibalik sa kanya ng lalaki sa bundok ang mga siklab ng kanyang puso, tumibok ang puso ni Rupert sa pagkasabik at ng oras na ibalik ng bangkero ang mga siklab ng kanyang puso, halos tumakbo na si Rupert para makita ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ina! Ama! Patawarin niyo po sana ako. Uy, Rupert! Anak ko! Nakabalik ka na. Salamat naman at nagbalik ka na. Uy, nakabalik ka na! Patawarin niyo sana akong lahat. Binulag ako ng pagkasakim ko sa ginto. Ngayon, napagtanto ko na walang halaga ang yaman kung wala naman itong kasamang kasiyahan. At ang kasiyahan ay nagmumula lang sa 3 bagay. Una, kung mapapanatili natin ang pagiging makatao natin at ang ating puso, mayaman man tayo o hindi. Pangalawa, kapag may mga tao tayong kasamang tumawa at umiyak. At pangatlo, kapag may layunin tayo na magbigay at magmalasakit sa iba. Kapag puro yaman at ginto lang ang meron tayo, magiging bato rin ang ating mga puso. Kagaya na lang ng mga tao sa syudad ng kayamanan. Kaya naman, nagbalik si Rupert mula sa syudad ng kayamanan na isang batang marunong. Totoo naman ito, hindi ba? Kung papipiliin ka ng buhay sa pagitan ng mga taong mahal mo at ng lahat ng ginto sa mundo, ano ba ang pipiliin mo? Maganda lang ang ginto kung may kasama itong pag-ibig.